Ang sign-on bonus dito sa hospital na pinagtatrabahuan ng wife ko is $20,000 or equivalent to more than 1 million pesos. Imagine, dito nag-offer sila ng ganung kalaking halaga. Marami ring hospitals dito na ganun din ang bigay at alam ko mas malaki pa nga yung iba. But we have a different situation dito sa West Virginia. Hindi tinanggap ng wife ko yung sign-on bonus na nagkakahalaga ng $20,000 or 1 million mahigit. Bakit nga ba? So first and foremost, ano nga ba yung mga sign-on bonuses na yan? Bakit nag-i-exist yan dito sa mga nurses? Merong mga sign-on bonus dito na uso yan kasi masyadong nagkakaroon ng shortages dito. May nagbibigay ng 20,000, 25,000. Parang may narinig pa nga yata akong 30,000 dati. Ewan ko, baka may alam kayo, pwede nyo ilagay sa comment guys. Alam ko recently sa Pilipinas ina-adapt na rin nila yan. Yung mga hospitals nag-offer na rin ng mga sign-on bonuses kasi shortage na rin talaga. Nag-aalisan ng mga nurses natin. Alam ko nung nag-apply ako nun sa hospital ko dati, sa Ortigas, meron akong sign-on bonus nun, mga around 20k yata. Pesos yun pesos. So, nung dumating ako dito talagang tuwa ako kasi yung pesos na sign-on bonus naging dollars na. Habang nag-aantay ng result sa exam niya, nililibang muna niya yung sarili niya nung time na yun at nagpaka-health conscious muna. Anaya ko mag-gym regularly, halos di ko ma-describe yung mukha niya nung nagtatatalon siya dun sa loob ng gym. Pinagtitinginan pa nga siya ng mga tao dun nung malaman niyang pumasa siya. This early March lang. Swerte niya dahil di na niya kinailangan dumaan sa English tests like IELTS. Tulad ko noon, dumaan pa ako noon sa ganong exam noong 2020 kasi nagka-green card na siya at saka yung anak ko nung sumunod sila dito almost a year after kung dumating dito. Napakabilis lang at employed na kagad siya sa hospital na pinag-applyan niya. Doon siya nagtrabaho sa pinagtatrabahuan ko rin. Naalala ko, nung dati sa Pinas kung gano'n nahihirapan ako nung makapasok sa hospital. Ngayon, iba na. Sobrang dali na lang makapasok, lalo na yung wife ko. Wala pang license yung asawa ko nung hinire na siya. Kasi nag-aantay na lang siya na dumating yung license. Sobrang swabe ng interview. Ilang araw lang sinabihan na siya na hire na siya. Nung pinapapirma siya ng contract, nakalagay doon na may $20,000 sign-on bonus siyang matatanggap. Siyempre, sa una, tuwan-tuwa talaga kami. Pero given that we have a plan not to stay here in West Virginia not too long soon, naisip din namin yung risk nito na baka mapurnada yung plano namin. Ano yun? About kasi sa sign-on bonus, nakasulat sa kontrata na ibabalik ito sa hospital pag hindi na-fulfill yung 2 years contract. Ibig sabihin, it is like a bond in a way na may tax kasing nakaakibat doon sa sign-on bonus. Let us say 20k yung sign-on bonus. Dahil may tax deductions at iba-ibang deductions, 5k nun ang madededuct. So, $15,000 na lang ang take home niya doon. Yung mga deduction is like yung tax, yung social security at saka yung Medicare deduction. Depende sa state mo kung gaano kalaki yung magiging deduction sa sign-on bonus. Iba-iba yun. Hindi lang 5k. May nabalitaan pa nga ako sa Canada daw. 15k niya na sign-on bonus naging 7.5k na lang. Well, hindi na rin masama. Malaki pa rin naman yun. Pero ang catch nito ay pag nag-resign siya ng early. Kasi isasoli niya yung buong 20,000. So parang nagbayad ka ng 5k nun. Kasi binigay sa'yo yung 20k, tapos nabawasan ng 5k, 15k na lang. Tapos after ng resignation mo, isasoli mo siya ng buo na 20k. So lugi ka ng 5,000 nun. Yes, ganun dito sa USA. Sabi nga nila pag dating mo dito, tax na kagad Welcome to USA talaga. Ultimo yung mga bonuses dito, diligtas yan. Kahit pa yung interest rates mo sa bangko, kunwari nag-deposit ka sa high yield interest na account, meron pa rin yung tax. So going back, with our plans of moving out of this state next year, we thought it
right to decline the bonus. Doon naman po dun sa lilipatan naming lugar ay may mga sign-on bonus din naman. We better off get the bonuses there next year. Each of us will get those sign-on bonuses sa next employer namin, so I'm really excited. This is just for many of us na maging aware, lalo na sa mga pupunta dito sa US, kung dun ka na sa employer mo mag-i-stick for more than 2 years, then I suggest na go grab the bonus na. If not, tulad namin na meron pang ibang plans, you can always have the choice to decline. Sa nagtatanong kung bakit di pa kami umalis dito, so I just opted to finish my contract hours here in West Virginia. So kailangan na tsaga-tsaga lang muna dito kapag under ka ng agency. Huwag mo na masyadong isipin yung kung gaano kalaki yung kinakaltas nila, tuloy-tuloy ka lang dun sa hours mo. Ako hindi ko naman masyadong inararo yung pagtatrabaho. Talagang 36 hours lang, kung 36 hours. Alam ko naman darating din naman tayo dyan. So okay lang naman sa amin yun, kahit na wala siyang matanggap na sign-on bonus, kasi pinaplano lang naman namin na ilang buwan lang siya dito mag-work at malapit na rin naman matapos yung contract ko. At masaya din naman kasi syempre nakakapagtrabaho na rin ako finally since March, and naramdaman ko talaga yung kinaibahan siya pag dalawang nurse kayo nagtatrabaho dito. Pwede nyo i-check out yung isang video ko dito about sa dalawang nurse na nagtatrabaho dito sa Amerika, kung anong advantages, kung mabilis pa kayo makakaipon dito. Para dyan sa mga nag-iisip na couple na gustong pumunta dito, I think it's a good time to get here. Marami rin naman opportunities like sa Canada and sa UK, pero dito talaga ako napunta kasi marami akong dahilan. Unang-una na dun talaga yung English test. Pwede nyo rin i-check yung mga videos ko about sa IELTS, kasi yun yung exam na pinaka-kinakatakutan ko nun dahil napaka-barok ko mag-English. Kaya kinonsider ko sa USA kasi mas mababa lang yung requirements sa English proficiency. So, thank you very much sa pag-watch nitong short video ko about sa mga nangyayari sa amin, and I hope you learned something, and I hope you like and subscribe our page, and we'll see you soon. Ayan, thank you sa pag-view ng video ko. Ipapakita ko lang yung setup ko ngayon, kakaiba kasi. In-improvise ko lang, so I am trying to be as much as resourceful as I can. Siyempre frugal tayo, kailangan hindi tayo masyadong gumastos, kaya panoorin nyo yung video ko soon about sa frugality ko, and how I use that trait para makapunta sa road of abundance. See you guys soon.